Amanda's POV. Hindi ko alam kung paano ako nakakain matapos ang nangyari. Panay pa rin ang kwentuhan na magkakaibigan habang ako hindi mapakalit na iisip lang ang gagawin sa akin ng hinayupak mamaya. Kung bakit kinakabahan ako na parang excited. Gayong hindi naman ito first time. Nakayuko lang ako hanggang sa natapos. Hindi ko siya magawang tingnan dahil sa hiya. Gayon rin si Zeus na panay daldal lang. Habang sina Sora at Dr. Liro ay may ibang pinagkakaabalahan. What's wrong? Tanong ni Damon nang mapansin itong pananahimik ko. Talagang may gana pa siyang magtanong gayong alam niya naman ang dahilan. Nagangat ako ng mukha at marahang umiling. Wala, tipid na sagot ko lang din. Alangan namang sabihin kung binabagabag ako ng ginawa niya kanina at sa gagawin niya pa. Diyos mio, do you want to go home? Muling tanong niya. Tunog concern ngayon ang hinayupak o baka naman kating-kati na sa binabalak niya. At parang gusto ko na nga ding umuwi lalo pat nahihirapan naman ako makisabay sa mga sosyaling bisitang nandito. Kaya marahan akong tumango. Just wait for a second, magpapaalam lang ako kina Sora at Liro. Anito sabay tayo tinungon direksyon na magkasintahan. Napansin naman ito ni Zeus kaya nagtataka itong bumaling sa akin. Where is he going, Amanda? Magpapaalam lang kina Sora at Dr. Liro. Tuwid na sagot ko. Uuwi na kayo? Why? It's so early pa. Perhaps hindi pa naman tapos ang party Nagtatakang tanong nito. Hindi na rin ako nakasagot dahil kapwa namin napansin na patungo ang magkasintahan sa table namin. Nakasunod lang din sa kanilang hinayupak. Amanda, I'm sorry. Cause you guys are not allowed to go home this early. Pwede ba? Huwag naman kayong KJ. Hindi pa nga tapos ang party Nakangusuntura ni Sora. At saka bakit ba kayo nagmamadali? Let's have a toast first. Ani Dr. Liro sabay abot sa akin ng baso ng alak. Tanggapin mo na Amanda. Minsan lang ito kaya let's enjoy. Segunda ni Sora, kaya tinanggap ko na rin ito kahit pa nag-aalangan dahil hindi ako sanay uminom. Tahimik lang nakamasid sa amin ang hinayupak, ngunit pansin kong pag-ikting ng panga nito nang tanggapin ko ang baso ng alak. At ganun na lang ang pagkabigla ko nang humakbang ito palapit sa akin at biglang inagaw ang baso sa aking kamay. She's not allowed to drink. Barito ng wika nito na kinaawang ko. Ang KJ mo talaga, Damon! Inis na tulad ni Sora na ikinangisi lang ng dalawang lalaki. Overprotective body! Sambit lang ni Zeus. Maya-maya pa'y narinig namin na nakakaindak na tugtog kaya naman wala na akong nagawa nang hilahin ako ni Sora patungo sa gitna. Let's dance, Amanda! Sigaw nito, sabay indayog ng balakang niya. Pansin kong nagsitayuan na rin ang iba pang mga bisita, lalo na nung naka-on na ngayon ang disco lights na napakasosyal at magarang tingnan. Let's party! Masayang sigaw ni Sora hanggang sa napadpad kami sa pinakagitna. Hindi ko na napansin ang naging reaksyon ng hinayupak. Napakamot na lamang ako sa batok ko. Paano ba naman hindi ako marunong sumayaw? Buong buhay ko, ngayon lang naranasan ng ganitong party. Pakiramdam ko para akong tuod na hindi man lang makagalaw. Amanda, inumin mo to bilis para matanggal ang hiya mo. Pagbigyan mo na ako ngayon. Pamimilit ni Sora sabay abot ng baso. Kaya naman, upang hindi na siya magtampo, ay kinuha ko na lang ito't nilagok na mabilis. Napangiwi ako at muntika ng masuka sa sobrang pait ng lasa nito. First time? Natatawang tanong ni Zeus nang mapansin na pangiwi ko. Hindi ko man lang namalaya na nakalapit na pala ito sa amin. Nahihiya ako napatango. Kaya naman pala nakabantay sarado sa'yo si Damon. Nakabungis-ngis na tukso naman ni Dr. Liro. Gusto ko sanang maniwala kaso bigla kong naalala na kaya marahil ako binabantayan ng hinayupak dahil takot lang yung may makausap ako at may kwentong mga kawalang hiyaang ginawa niya. Na sana lang hindi na maulit na totoo na itong pinapakita at pinaparamdam niya sa akin ngayon. Na kahit man pabago-bago, at least napakalaki namang improvement kumpara sa pagmamalupit niya dati. Speaking of hinayupak, napansin kong hindi pala ito sumunod kaya nilibot kong aking mata para mahanap siya. Halos napapaindak at nagsisigaw ng lahat habang sumasabay sa tugtog kaya medyo nahirapan akong hagilapin siya. At nang mapadakong mga mata ko sa gawin niya, ay ganun na lamang ang pag-alburuto ng puso ko nang makitang may kasama itong ibang babae. Hindi lang basta kasama kung hindi mukhang kalandian pa niya dahil kitang-kita ng dalawang mga mata kong pagyapos ng babae sa bewang niya. Kanina lang nilandi niya ako ng bonggang-bongga tapos ngayon may iba na kaagad siya. Buisit kang lalaki ka! Mas lalong nagngit-ngit ang mga mata ko nang mapansing dikit na dikit ang katawan ng dalawa habang masayang nag-uusap. Kahit medyo may kalayuan ay para bang teleskopyong mata ko at klarong-klaro sa akin ang lahat.
Are you okay? Ani ni Zeus nang mapansin ang naging reaksyon ko. Naiwanan na pala kaming dalawa dahil sina Sora at Dr. Liro ay pinunta ng iba pa nilang bisita para pasayawin. Hindi ako nakasagot kaagad kaya napada akong mga mata niya sa tinitinan ko. It's Carla, classmate namin ni Damo nung college. Ani to. Carla palang pangalan ng malanding yun. At gustong gusto rin ng hinayupak na nilalandi siya. Bagay na bagay silang dalawa, mga malalandi. Are you jealous? Nakangising baling sa akin ni Zeus. Mukhang nahalata nitong inis sa mukha ko. Ha? Ako? Magsiselos? Hindi Bakit naman ako magsiselos? Umiiling na turan ko at iniwas na lang ang mga mata sa dalawa. Nagsiselos nga ba ako? Kasi hindi ko rin alam. Naguguluhan ako. Basta nanggagalaiti ako ng sobra sa nakikita ko. Hindi ko na pinansin ang ekspresyon ni Zeus na parang hindi makapaniwala. At dahil sa nag-aalburutong damdamin, ay wala sa sariling kumuha ako ng alak sa tray na napadaan ng waiter. Walang sabi-sabing tinungga ko ito. Hindi alintana ang pait dahil mas mapait itong nararamdaman kong hindi ko maipaliwanag. I thought it's your first time pero nilagok mo ng ganong kabilis ang isang baso ng vodka? Hindi makapaniwalang tura ni Zeus. Hindi ko rin alam kung anong klaseng alak yun, ngunit parang matapang nga dahil ang bilis kong nakaramdam ng pagkahilo. Kaya naman nang bahagya akong napaatras ay agad niya akong inalalayan sa bandang likuran. Hey, are you alright? Ramdam kong pag-aalala sa tono ng boses niya. Oo naman, salamat. Pilit kong sagot at napahawak sa braso niya para makatayo ng maayos. Dumako na naman ang mga mata ko sa hinayupak at ganun na lamang ang pag-aalburuto ko nang makita silang sobrang magkalapit na parang nagahalikan na nga. Puta, mahinang mura ko at muling kumuha na naman ng baso ng alak hanggang sa hindi ko na mabilang at medyo nakarami na pala ako. Ramdam ko ng espiritu ng alak sa katawan ko dahil sa labis na pagkahilo. Hindi ko na namalayan na kasayaw ko na pala si Zeus. Mukhang enjoy naman ang hinayupa kasamang ibang babae, kaya magsasaya rin ako. At para sa huling shot ay kinuha kong baso ng alak na hawak ni Zeus. Amanda, tama na yan. Seems you're drunk already. Pigil nito sa akin. Ano ba? Ayos lang ako. Hindi ako lasing. Promise. Nakangising turan ko kahit sa kaibuturan ko'y gusto ko nang sumabog sa sobrang init ng pakaramdam ko. Idagdag pang umiikot kong paningin at nangakmang tutunggain ko ito ay may brasong biglang pumigil sa akin. That's enough. We need to go. Matigas na sambit nito sabay agaw ng baso sa aking kamay. Magmamaktol pa sana ako nang bigla nitong hinapit ang aking bewang dahilan para mapahawak ako sa matipuno niyang dibdib. Nilapit nitong kanyang bibig sa aking punong tenga. I'm just observing you the whole time. Huwag mo sagarin ang pasensya ko. Mahina ngunit pagalit niya sabi. At wala nang nakapigil pa sa kanya nang tuluyan niya akong buhatin palabas. Hindi ko na alam kung anong naging reaksyon ni Sora at ng mga kaibigan niya. Isama pang reaksyon ng lahat ng mga bisita na tiyak nakatutok sa amin. Mukhang napunta na naman sa akin ang kasalanang siya ang may gawa. Gago ba siya? Siya nga itong sobrang landi tapos sa akin siya magagalit. Ano namang ikakagalit niya? Ang nakasabay ako sa mga kaibigan niya. Wala naman akong kinakwento bakit siya pa itong OA mag-react. Kung ano-ano na lang sinisigaw ng isip ko ngunit hindi ko magawang may sa tinig. Hanggang sa nakarating kami sa parke kung saan nakaparada ang sasakyan niya. Dala marahil sa epekto ng alak, saka ko pa lamang napagtantong nangyayari. Hindi ako pilay, Mr. Helgon, kaya't ibaba mo ko. Inis na sambit ko. Shit! Pasigaw niyang sagot sabay lapag sa akin sa front seat ng sasakyan niya. Umiikot na talagang paningin ko kaya napahawak ako sa may sentido ko. Napakatigas ng ulo mo. Inis na sambit pa niya na ngayon ay nakaupo na rin sa driver's seat. Ikaw nga napakalande! Ewan ko kung saan nagmula ang lakas ng loob ko. Marahil epekto ng alak sa katawan ko. Napatibo nga ko wala na ring preno. Kita ko ang pagkuyom ng kamao niya at matalim ang mga mata nitong tumingin sa akin. What did you say? Alam kong narinig niya yun ngunit imbis na ulitin ay hindi ko ginawa. Bakit ka ba nagagalit sa akin, Mr. Helgon? Para sa kaalaman mo, wala akong kinuwento sa mga kaibigan mo. Kaya lang ako uminom para pagbigyan yung pinsan mo dahil special na gabi ito para sa kanya. Kung nagdududa ka pala, dapat nakisabay ka na lang sa amin kaysa nakipaglampungan doon sa babae mo. Inis na salaysay ko nang hindi siya tinitingnan. At aaminin ko nagsinungaling ako sa parteng pag-inom dahil isang beses lang naman akong inalok ni Zora. Karamihan nun, kagustuhan ko na dahil sa kalandian niya. Ngunit, himalang-himala na wala akong narinig na sagot mula sa kanya. Hindi ko siya narinig na nagbura. Yun nga lang ng paandaran nitong sasakyan, ay halos pali pa rin naman niya ito sa sobrang bilis. Uy, teka lang!
Kinakabahang sambit ko na napahawak na sa upuan dahil sa nararamdamang nerbiyos. Para tuloy nawalan lahat ng espiritu ng alak na sumapi sa akin. Ngunit hindi pa rin siya nagpapigil at nang tinan ko siya, kita kong nag-aapoy niyang mga mata. Nakakatakot siyang tingnan. Gusto ko tuloy sisihin ang sarili ko dahil alam kong nagalit siya sa sinabi ko. Pakiusap, dahan-dahan naman Mr. Helgon! Napapasigaw na ako ngunit para siyang bingi at walang pakialam. Wala na rin akong nagawa pa kung hindi pumikit at nagdasal na sanay ligtas kami makauwi sa pinaggagawa niya. At mabuti na lang, matapos ang mahabang pagtitiis sa nerbiyos ay nakarating kami ng buhay. Hindi pa rin siya nagsasalita ngunit ramdam kong hindi pa humuhupa ang galit niya. Pinagbuksan kami ng gate sa isa sa mga gwardya at pagka-park niya ay bumaba din siya kaagad. Akala ko iiwan niya ako tahayaan na lang ngunit laking gulat ko na pinagbuksan niya ako ng pintuan at binuhat palabas. Yun bang pagkakabuhat na para kaming bagong kasal? Ewan ko, ngunit sa oras na ito, hindi ko magawang umangal. Parang huminto na naman ang mundo ko habang buhat-buhat ako ng maskulado niyang braso patungo sa loob. Ang dami mong nilabag sa mga pinagbabawal ko. So now, be ready with my punishment. Bulong niya sa punong tenga ko na kinainit ng buong sistema ng katawan ko. Akala ko ibababa niya ako sa sofa pagkapasok namin sa loob ng bahay niya. Ngunit laking pagtataka ko nang iakyat niya ako sa mismong kwarto pa niya. Mas lalong nagwawala ang damdamin ko nang pahigain niya ako sa kama na puno ng pag-iingat. Mr. Helgon, ang kaninang kadaldalan ko'y napalitan ng pagkakandautal-utal na salita. Kanina ko pa gustong gawin to sa'yo. Alam mo bang sobra-sobra ako nagpipigil? You made me freaking mad. Sambit nito at walang pasabing sinunggaban ng halik ang aking mga labi. Halik na sobrang mapusok at hayok na hayok. At alam ko ngayong gabi, isusuko ko na naman sa kanya ng buong buo ang aking sarili. Tumugon ako sa halik niya, hinalikan ko siya pabalik. Na kahit hindi ako marunong noon pa man ay unti-unti ko rin natutunan sa kanya. Mas lalong naging mapusok ang bawat hagod ng kanyang labi. Mas dininan pa niya ang paghawak sa aking batok habang ang isang kamay niya naglalakbay sa aking katawan. Shit! Mura niya sa pagitan ng kanyang halik at bahagya siyang napatigil. Wala siyang sinabi ngunit pinatalikod niya ako na agad ko namang sinunod. Ramdam ko mga kamay niya sa aking likuran na abala sa pagtatanggal ng hook sa aking suot. Kaya naman pala napamura dahil nahihirapan siyang tanggalin ito. Napalunok ako ng laway ng tuluyan niya itong hinubad at sinunod din niya agad ang brat underwear ko. Buong buo niya ng pinasadahan ng aking kahubdan. Agad niyang hinalikan ang aking batok pababa sa aking braso at likuran habang pinapadausdos niya ang kanyang mga daliri. Pababa ng pababa sa aking katawan. Bagay na kinakakiliti ko palalo. Pakaramdam ko na wala ng espiritu ng alak sa katawan ko. Ngunit lasing na lasing naman ako sa pagnanasa. Binabaliw ako ng mga halik at haplos niya. Hindi mapigil ang ungol ko hanggang sa marating nitong maumbok kong puwet na pinanggigilan niyang pisilin at paluin. Gusto mo ba ng marahas? O gusto mo ng dahan-dahan? Aniyasan ng aakit na tinig. Answer me! Sigaw niya sabay palo sa aking puwet nang hindi ako kaagad nakasagot. At imbis na masaktan sa bawat dampi ng palad niya, nagdulot pa ito ng kakaibang pananabik sa akin. Kahit ano, gawin mo kung anong gusto mo Mr. Helgon. Nautal kong turan. Okay, as you wish. Be ready kasi I want a hard game right now. Nito tagad na tinutuo ang sinabi. Rinig kong tunog na sinturong tumama sa senyales ng paghuhubad niya. Napapikit ako. Hinahandang sarili sa matinding digbaang magaganap. Maya-maya lang ay muli ako nitong niyakap ng patalikod. Sa mga oras na ito, ramdam ko ng kahubdan niya, lalo ng alaga niyang galit na galit habang nakadikit sa aking puwatan. Hinalikan niya muli ang aking leeg habang ang dalawa niyang mga kamay ay abala na ngayon. Nakakapanggigil ka. Sambit niyang kinapula ng pisngi ko. Ibig sabihin lang nito, nasasabik siya sa akin. At ewan ko kung bakit natutuwa akong marinig ito mula sa kanya kahit na pinagnanasaan lang nitong katawan ko. Oh, Mr. Oh shit, I told you, it's Damon. Call me Damon. Say it again. Nangaakit na putol nito sa akin sinabi habang abala pa rin ang labit mga kamay niya. Damon. Puno ng pananabik na ungol ko hanggang sa napadakong isang kamay niya sa gitnang bahagi ng aking puwet. Nakaramdam ako lalo ng kiliti ng pinadaan niya ang isang daliri sa may daanan nito bago sinugod ang aking naglalawang kasalanan. Remember my name, whore? Ako lamang ang nagmamay-ari sa'yo sa katawan mo. No one else but me. You're all mine. Naulol na sambit niya sabay pasok ni isang daliri sa butas ng aking iyas.
Para na akong mawawala sa sarili. Inulit-ulit niya ito habang ang isang kamay nakahawak sa aking naninigas na korona. At bago ko pa narating ang rurok, ay mabilis niya akong pinapwesto sa kama. That's right, good girl. Turan niya na masunod kong nais niya. Hindi ko alam kung anong oras kami natapos at nakatulog. Basta kinaumagahan, nagising ako na nasa tabi niya. Suot ko ngayon ang mahabang t-shirt niya na abot hanggang tuhod ko at tanging underwear lang ang pang-ibaba. Napatitig ako sa napakagwapo niyang mukha na mahimbing pang natutulog. Sa likod ng kanyang perpektong mukha, nakatagong napakabangis niyang pagkatao. At habang pinagmamasdan ko siya, pabilis din ang pabilis ang tibok ng puso ko at ngayon alam ko na kung bakit. Hindi ko na may tatanggi ang atraksyong nararamdaman ko sa lalaking ito. Na kahit anong iwas ko, alam kong hindi ko na kayang pigilan pa. Na para bang handa akong kalimutan ang lahat ng pangmamalupit niya dahil ibang ligaya din ang hatid niya sa aking puso. Sadyang totoo nga na tinatalo ng puso ang sinisigaw ng isipan. Hindi ako maghahangad na masigit pa dahil ang isang kagaya ko'y alikabok lamang sa isang katulad mo. Ang nais ko lang sana dumating ang araw na maniwala kang inosente ako at mabuting babae. Sigaw ng aking isip at hindi na mapigilang halikan ng marahan ng kanyang labi. Malalim pa naman ang tulog niya kaya alam kong hindi niya ito namalayan. Pagkatapos ay agad din akong bumangon. Pansin kong maliit na orasan sa kanyang bedside table. Saktong-sakto na rin ang oras para bumangon at nang makapagluto ng almusal niya. Ramdam kong pananakit ng buong katawan at ulo ko kaya saglit pa akong napaupo sa higaan at bahagyang napahilot sa aking sentido. Akmang tatayo na sana ako nang maramdaman kong isang kamay na biglang humawak sa aking braso. Saan ka pupunta? Napalingon ako sa gawin niya at kita kong ngiti sa kanyang mga labi. Simpleng ngiti lang ito ngunit lubang kinakabog ng damdamin ko. Dahil itong unang beses nakita ko siyang ngumiti at aaminin kong sobrang gwapo niya lalo. Hey! Ulit pa niya sabay kaway ng kamay niya sa mga mata ko dahilan para mapakurap ako. Heto na naman ako at sa agarang pagkawala sa sarili. Hi, good morning. Imbis na sagutin na ibang mga katagapang lumabas sa bibig ko at hindi ko akalaing mas lalong sumilay ang ngiti sa mga labi niya. Yes, good morning. You seem so out of the world. Natutuliro ka ba sa kagwapuhan ko? Biro niya na ikinapula ng pisngi ko. Medyo mayabang pakinggan, ngunit totoo din naman. Nawawala talaga ako sa tamang katinuan dahil sa kagwapuhan niya. Ano, asa ka pa? Iniwas ko mga mata sa kanya. Bababa na ako para makapaghanda na almusal mo. Nagmamadaling ani ko, ngunit bigla na lamang niya akong hinila ng mas malakas kaya't napahiga akong muli sa tabi niya. No, you stay here. Dito ka lang. Magpapadeliver na lang ako ng pagkain. Simpleng sagot niya ngunit mas lalong nagwawalang puso ko. Shit, ano ba? Hindi ko kayang pigilan ang kilig sa buong sistema ko. Ha? Bakit? Bigla akong nabigkas dahil sa pagtataka. Gusto ko lang, do you have a problem with that? Perhaps akong amo mo so you should obey me. Anito sabay abot ng cellphone niya na nakalagay sa bedside table. Maya-maya lang irinig ko may tinawagan nga ito para magpa-deliver ng pagkain. Habang ako'y parang batong nakahigat hindi man lang makakilos dahil sa nagwawalang damdamin. Matapos ang tawag ito magilid siya para humarap sa akin. Hinila ko nito bigla at siniksik nitong kanyang ilong sa aking leg na para bang inaamoy-amoy ako. Mas lalo akong nakikiliti sa hanging nagmumula sa kanyang hininga. Mawawala na talaga ako sa sarili kung hahayaan ko magiging ganito lang kami. Hindi man nag-uusap pero yung kinikilos niya, nakakabaliw sa kilig. Bakit pa siya ganito ngayon? Dahil ba ibang-ibang kasiyahang naibigay ko sa kanya sa kama kagabi? Kaya naman para basagin ang katahimikan at matunang pansin ko sa ibang bagay ay napagdesisyonan kong subukang muling hilingin sa kanya tungkol sa liham na ipapabigay ko kina Chang. Magbabaka sakali ako ngayon, total maganda naman ang mood niya. Nakangiti pa nga siya kanina. Mr. Helgon, may hihilingin sana akong pabor sa'yo. Kinakabahang sambit ko. What is it? Baritaw ng tugon niya. Hindi ko rin alam ang naging reaksyon niya dahil yung mga mata ko sa kisame nakatutok. Yung tungkol sana sa liham, baka naman, hindi pwede. Putol niya agad sa sasabihin ko. Nakaramdam ako ng panlulumo. Pero bakit hindi pwede? Wala naman ako ibang babanggitin sa sulat eh. Gusto ko lang malaman nilang buhay ako. Tsaka kasi nag-aalala sila ng labis sa akin. Napahaba ang salaysay ko. Nagsimula na ako maging emosyonal. Inalis niyang kanyang mukha sa aking leeg. Ramdam ko nagsimula na rin siyang mainis dahil sa baritaw na niyang boses. I know is a no, and my decision is final. Sagot niya sa matigas na boses. Tuluyan ang kumawala ang mga luha sa mga mata ko. Ang kaninang kilig at saya,
na nararamdaman ay biglang napalitan ng lungkot at pagkadismaya. Napatayo ako dahil sa emosyong nararamdaman. Napaka-unfair mo naman. Mahigit 1 buwan mo na akong kasama sa loob ng mga panahong yun. Naging sunod-sunuran ako sa gusto mo kahit na wala naman talaga akong kasalanan sa'yo. Madamdamin kong salaysay. Napakalit lang na pabor na hihingin ko ngunit bakit hindi niya kayang ibigay. Kita kong pag-ikting ng panga niya at nakuyom din itong kanyang kamo. For goddamn sake, alam mo bang dapat mas masahol pang gagawin ko sa'yo? But instead, pinapakain kita. Binihisan at pinatira sa pamamahay ko na dapat sana hindi nararanasan ng isang alilang kagaya mo. And now you're saying unfair? All I want is for you to suffer but everything changed dahil pinapasaya mo ko sa kama. You fulfilled my desire in bed. That's why I am treating you better now. But it doesn't mean na nakalimutan ko na lahat ng atraso mo. And contacting your family? Well, that's too much. Nawalan ako ng pamilya dahil sa'yo. Kaya let your family suffer from your loss. Mahaba't punong-puno ng emosyon na sambit niya sabay turo sa pintuan. Get out now! Bulyaw niya kaya natataranta akong lumabas ng kanyang kwarto. Humagulhol ako ng tuluyang makababa. Ang sakit na mga sinabi niya. Tagos hanggang kaibuturan. Bakit ba kasi umasa kung baka merong puwang ang kagaya ko sa puso niya? Na baka special ako dahil sa pinapakita niya. Gayong malinaw na katawan ko lang ang gusto ng lalaking yun at hindi ang pagkatao ko. At wala pa rin siyang ibang nasa isip ko hindi gantihan ako sa kasalanang hindi naman ako may gawa. At ang masakit, hindi ko alam kung paano ko muling makakausap si Chang Marta na bukod tanging pamilya ko. Pumikit ako ng mariin habang hinahayaan ang pagragasa ng aking mga luha. Ang kaninang saya ay napalitan ng sobrang lungkot sa isang iglap lang. Sana makahanap ako ng paraan. Sana makaya ko pa. Sana maayos ko pa itong buhay kung sinira niya. Sana may pag-asa pa. Damon's POV. What's up buddy? Sunod-sunod na ang pagpunta mo dito ah. May problema ka ba? You can tell me. Nagtatakang tanong ni Zeus nang sumulpot na naman ako sa bar niya. Napapansin na kasi nitong palagi kong pagtatambay dito right after my duty. I'm just bored. Tipid na sagot ko. Pagdadahilan na rin para hindi na siya magbusisi pa. Ngunit napaismid lang ito na halatang hindi naniniwala. Bored ba talaga o baka naman dahil kay Amanda? Makahulugan at diretsahan tanong niya kaya sinamaan ko siya ng tingin. What kind of question is that? Pwede ba don't involve the two man? Inis na turan ko sabay tungga ng baso ng alak na hawak ko. At amin kong right at this moment I lied to him dahil ang babaeng yun ang bukod tanging dahilan kung bakit ako nagkakaaga nito. That whore is keep on bothering my mind. I'm so confused with my feelings na hindi ko maintindihan ang aking sarili kung bakit nawawala ako sa konsentrasyon sa aking mga plano kapag natititigan ko siya, lalo na sa tuwing nakakasiping ko siya. My emotions is controlling my head at hirap na hirap akong balansehin ang lahat. Damon, kilalang kilala kita. And even you denied me many times, alam ko na totoo base dyan sa kinikilos mo. Seryosong sambit ni Zeus. Natigilan ako at hindi na muna kumibo. Since we were a kid, magkaibigan na kami. Kaya sa tagal ng pinagsamahan namin, basang-basa na nitong galaw at ugali ko just like kung paano ko rin mababasang sa kanya. Bakit mo ba pinapahirapan ang sarili mo? You two are living in one roof. Aside from being gorgeous, Amanda is a good woman and I feel it. Bakit hindi mo nalang gawing legal ang namamagitan sa inyo instead of denying? Dagdag pa niya and he's so serious right now. Ganito kami magkakaibigan na basta seryosong bagay na pinag-uusapan, seseryosohin din namin. Ugaling taglay nila ni Liro na hindi akalain na sinuman dahil sa napakahilig nilang mang-asar. Umiling ako at sarkastikong natawa. Good woman, you don't know her. Seryosong tugon ko na kinakunot ng noo niya. Yeah, I know her, but not so well nga lang. But trust me, magaling ako mangilatis ng tao and I saw her kindness. Shit Zeus, kung alam mo lang. Putol ko sa kanyang sasabihin at muling nagsali ng alak sa baso. I've been keeping this for so long at hirap na akong kimkiming mag-isa ito. Wala akong pinagsabihan sa alinman sa kanilang mga malalapit kong kaibigan cause this is a very private matter. And now, I really don't know kung kaya ko pang itago sa kanyang lahat. Naguguluhan na ako, Damon. Ano ba talagang meron sa inyo ni Amanda? Bakit ba hirap na hirap ka sa sitwasyon mo? Uminom pa ako ng makiilang ulit bago ko napagdesisyon ng ipagtapat na sa kanya ang totoo. Kailangan ko ng karamay ngayon. Kailangan ko ng makakausap. Kailangan ko ng taong makikinig sa sitwasyong nagpapahirap ng labis sa akin. She's my dad's mistress. Nautal na sabit ko sabay lagok ulit ng alak. Kita kong pagkagulat sa mukha ni Zeus. What? Awang ang labing bulalas nito.
That whore, siya yung babaeng kabit ni Dad. Ang kabit na sumira sa pamilya namin. Ang kabit na dahilan ng pagkawala ni Mami. Ramdam kong parang pinipiga ang puso ko habang binabanggit ng mga salitang iyon. Kung noon, nagpupuwis ako sa galit sa tuwing naisip ang ginawa ng babaeng yun, ngayon parang tinutusok ito ng ilang libong karayom dahil sa hindi maipaliwanag na sakit. This can't be happening. Sigurado ka ba? Hindi makapaniwalang tanong niya ulit. Mapait akong tumango bilang sagot. She looks so innocent in all aspects. I just can't believe it. Parang hirap paniwalaan. Umiiling na sabit pa ni Zeus. At para matapos ng pagdadalawang isip niya, I open my phone and scan some photos of her na kasama si Dad. Ang lahat-lahat ng ebidensyang meron ako. Pagkatapos pinakita ko ito sa kanya. Holy shit! He even blinked many times para makasiguradong hindi nga siya namamalikmata. What the heck? Where did you get all of this? He looked so shocked. So I have no choice kung hindi kwento sa kanya ang lahat. Kasama ng pagpapakidnap ko sa babaeng yon at ang pagdala ko sa kanya sa Isla Villa. I summarize everything except the sexual thing dahil private matter yon. Damon, I know it's a private matter at wala akong karapatang manghimasok. But what about her family? For sure hinahanap na siya or else baka nga ng mga pulis. Nag-aalalang tura ni Zeus. My men already settled that matter. Baka nakakalimutan mong I am Damon Lucifelgon at lahat kayang-kaya kong paikutin using my money. Salaysay ko na ikanaawang niya. Yes, you heard it right. Binayaran ko lahat para walang makialam. Kaya kahit saan pa man magsumbong ang pamilya ng babaeng yun, wala silang maasahang tulong. Natahimik si Zeus at ininom na lang ang hawak na baso ng alak. Maya-maya pa'y bigla rin siyang nagsalita ulit. So, what's your plan now? Lock her in your house the whole time? Paano kung hindi niya maibalik ang 3 bilyon na kuha niya kay Tito? Sunod-sunod at puno ng kuryosidad na tanong niya. Hanggat sumusunod siya sa gusto ko, mananatili siya sa bahay. And about the 3 billion, if she can pay in cash, katawan niyang kabayaran hanggang sa magsawa ako. Maring wika ako and I'm serious about it. Hindi ko alam kung saan napuntang napakalaking halagang yun. At mukhang wala ring balak na magbayad ang babaeng yun. Kaya yun ang kabayaran na tangi kong naisip. Kita kong pag-awang ng mga labi ni Zeus. Really? But the big questions, does it satisfy you? Masaya ka bang nakikita siyang nadurus at nahihirapan? Nagamot ba yung puot sa puso mo? Dagdag ng mga katanungan niya na kinatahimik ko. Para ko sinaksak ng realidad. Dahil kahit ako, hindi ko alam ang kasagutan. Ginugulo ng nararamdaman ko ang isip ko. Sa ngayon hindi ko pa alam. Tipid na sagot ko tuwid ng mga matang nakatutok lang sa kawalan. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga. This is the first time na binabagabag ako ng mga pangyayari na involve ang isang babae. Damon, I guess iba na yan. To be honest, every time I see the two of you na magkasama, nararamdaman kong nahuhulog ng loob mo sa babaeng pinaparusahan mo. Dagdag na salaysay ni Zeus sabay tapik ng braso ko. Napailing ako't muling uminom. Kung tama man ang nakikita ni Zeus base sa kinikilos ko, I know it's so wrong na nararamdaman ko ito. Maling-mali na na-attract ako sa babaeng sumira sa pamilya ko. Kaya nararapat na hanggat maaga pa lang, puputulin ko na kung ano man ito. Naudlot ang lalim ng aking pag-iisip ng kinuha ng isang babae, ang atensyon namin ni Zeus. It's Carla, our college classmate na patay sa akin noon pa man. Kakabalik lang nito from Canada at unang kita namin after ng mahabang panahon ay nung engagement party ni Naliro at Sora. Abot tengang ngiti nito habang naglalakad patungo sa table namin. She's indeed beautiful and hot na halatang magaling din sa kama at habang nakatitig sa kanya, may nabuo akong plano. Now, I want to use this girl to divert my attention and lustful desires and I hope it's effective. Amanda's POV. Nagmumukmuk ako habang naghihintay ng oras. Tapos na ako makapagluto ng hapunan at inaabangan na lang ang pagdating ng hinayupak, ngunit ngayon wala na siya. Magmula nang naging usapan namin kaninang umaga sa kwarto niya, ay umalis siyang hindi nagsasalita. Pati nga in-order niya pagkain para sa almusal ay hindi na niya kinain. At alam kong kasalanan ko naman dahil nagalit siya. Mas mahirapan ako lalo na kumbinsihin siya ngayon. Paano na kaya to? Makakahanap pa kaya ako ng paraan? Naguguluhang sigaw ng aking isip. Sa ngayon kasi mukhang malabo pa. Kailangan ko munang palamigin ang ulo ng hinayupak. Bakit hindi mo nalang subukan na pasahin siya ulit sa kama? Question naman ang kabilang side ng aking utak. Bagay na kinapula ng aking pisngi. Natampal ko ang aking sarili sa kaharutan ng aking naiisip. Pero sa tuwing may nangyayari naman kasi sa amin ay nagiging maayos ang pakikitungo niya pagkatapos may tsansa nga. Nakahiga na ako sa sofa at kung ano ng mga bagay na lang ang pumapasok sa aking isip.
Feeling ko hindi ako makakatulog hanggang sa mabilis lumipas ang oras. Muli kong tinignan ang oras na nakasabit sa orasan. Mag-aalas 11 na ng gabi, ngunit wala pa rin ang hinayupak. Paniguradong lasing yun. Naalala ko kasi noong sobrang late na siya. Lasing na lasing siya at si Zeus pang naghatid sa kanya. Bala ko sanang humiga ulit nang mapansin ko agad ang pagbukas ng pinto. Napatayot ako sasalubungin sanang hinayupak dang bumunga dito sa akin na may kasamang babae. Wow, your home looks amazing. I'm glad that you invited me here. Masayang tura ng isang pamilyar na babae. Ngiti-ngiti pa ito habang nakahawak sa braso ng hinayupak. Hindi pa ako nito napapansin dahil mabagal ang naging hakbang nila. Pero rinig na rinig kong kanilang pag-uusap. Of course, ikaw pa ba? Baritonong tura ng hinayupak at nang dumakong tingin nito sa akin ay nagsalubong ang aming mga mata. Ramdam kong tagos at napakatalim ng kanyang titig habang ako'y labis na nagwawala ang aking damdamin. Lalo nang unti-unti kong mamukhaan ng babae. Si Carla, yung babaeng kalampungan niya sa party na ayon kay Zeus, classmate daw nila ito nung kolehiyo. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Ang sabi sa akin ni Sora noon, bukod sa pamilya ng hinayupak, ako pala ang babaeng dinala niya rito. Bakit ngayon may iba na siyang pinapapasok dito sa bahay niya? At ang malanding Carla na ito pa. Parang nagyayelong buong katawan ko habang ang puso ko'y parang tinutusok ng makialang ulit sa nararamdamang kirot. Wait, hindi ba siya yung babaeng kasama mo sa party? What is she doing here? Nagtatakang tanong ni Carla. Para ako nanumbalik sa realidad nang marinig ang boses niya at nang sulyapan ko siya, kita kong pagkairita sa kanyang mukha. Yeah, she's just my housemaid. Tipid na sagot ng hinayupak na kinaawang ng babae. A housemaid? Pero sinama mo siya sa party. Hindi makapaniwalang tanong nito habang pinapasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Yumuko na lang ako para suportahan ang sinabi ng hinayupak. Alam kong totoong alila lang naman niya ako ngunit hindi ko alam kung bakit ibang sakit ang hatid sa akin ang sinabi niya. It's Sora and Liro who invited her. So shall we? Walang gana sagot ng hinayupak. Mukhang hindi kumbinsido ang higad pero hindi na rin nangulit pa. Naglakad ng dalawa at mukhang aakyat pa itaas. Habang ang mga mata ni Carla ay pasimpleng sumulyap sa gawi ko at pansin kong malaking pagkadisgusto niya sa presensya ko. Lihim kong naikuyo ang aking kamao habang pinipigilan ng mga luhang maglaglagan. Para akong binugbog dahil sa nararamdamang pamamanhid na aking katawan. Alam ko na kung anong gagawin nila sa itaas, pero bakit ang sakit? Akala ko ba napapasaya ko siya sa kama pero bakit siya naghanap ng iba na tila ba kay bilis niyang nagsawa sa akin gayong mahigit 1 buwan niya pala akong nakakasama. By the way, hey Yaya, can you bring us cold water upstairs? Samahan mo na rin ng snacks cause for sure mapapagod kami ni Damon mamaya. Tugon itong nakangisi pa na tila ba ng iinggit. After 20 minutes, dalhin mo sa guest room. Tipid na segunda ng hinayupak sabay hapit sa bewang nang higad habang patuloy sila sa paghakbang sa hagdanan. Tanaw ko pa ang dalawa na sobrang lambing sa isa't isa. Kaya wala akong nagawa kung hindi tinungo ang kusina para kunin ang inutos ng malanding higad. Ang kaninang mga luha kong pilit na pinipigilan ay bigla na lamang naguunahan sa pagpatak. Ang bukod tanging kinakapitan kong pag-asa upang makalayo tuluyan ng nawala dahil ngayon may bago na siya. Tsak na pagmamalupitan niya ako ulit at sasaktan. Babalik ulit sa dati ang lahat dahil kahit ang katawan ko'y wala na palang pakinabang sa kanya.